At so yun mga kasang, no, update natin yung ating breed na flower na nakaraan. At ayan, kitang-kita nyo naman, puting-puti na ang mga itlog. So ibig sabihin yan, no, hindi nag-hatch o walang nangyaring fertilization dyan. Kaya ayan, better luck next time. Tapos ayun, no, yung update natin sa ating isang flower na to, na nagtataka ko dahil kumain siya ng ipis nung nakaraan, pero bakit parang gumanda lalo siya ngayon. At medyo lumaki yung cock niya at hindi ko alam kung baka nagustuhan niya yung kinain ng ipis. At di natin mararecommend yan guys, no, dahil hindi rin ako sure. So yun mga kasang, no, kitang-kita nyo naman yung pader na pinagawa natin, ready na. So ngayon unti-unti na nating aayusin itong ating shop. Unti-unti lang guys, no. So andyan na rin yung mga stand natin at pipinturahan ko na rin yan. Pero bago ang lahat, ililipat ko muna itong ating mahabang tank na to doon sa kabila dahil nagbago na naman ang ating lanod. Diyan ko ilalagay yan, kaya may space yan dyan. So kailangan nating i-drain yon, ilipat yon, at inisip ko na pinturahan yung mga stand. So itong malaking nakasagabal na to, sabi ni Mrs. doon natin ilalagay yan sa pwesto niyan para medyo maluwag, no? Mas maluwag dito sa amin. So ayun, pagpasok dyan, ganon, makikita nyo naman pag wala nakaharang dyan sa gitna, di ba? Yun, maluwag na siya. Kaya yun ang gagawin natin dahil yun ang sabi ni Commander-in-Chief. At kailangan natin linisin to, may mga isda pa yan dyan na kailangan natin tanggalin. So yun, no, hindi muna ako talaga nagbebenta ngayon ng mga isda dahil ayun, busy nga tayo sa pag-ayos ng ating bagong shop. So yung mga nandito, pambenta dapat to, pero itatabi ko muna. Hindi ko lang alam kung saan ko sila ilalagay pansamantala para ma-clear muna natin yan at matanggal natin yung tubig. Ayan, may mga fry pa nga dyan. Hindi ko alam kung paano gagawin natin dyan. So kailangan natin ayusin kasi yan. At ayan na nga, no, naisip ko na ilagay doon kasama sa pares naman na strain nila na hindi ko pa pangbenta. So hinalo ko na lang. Ito na lang magiging problema natin, yung fry. Dahil fry to na HB Blue, so malamang ilagay ko to doon sa tank ng HB Blue. At ito yung nanay at tatay na HB Blue. Pag samasamahin ko na lang yan, pwede naman yun. So yung mga kasang, simulan na nga natin mag-drain at medyo matrabaho to. At hindi ko to kaya ng isang araw, malamang. Ayan, no, binuhat ko na rin at di ko na binidyoan dahil ang hirap. At ayan, kailangan natin i-drain, kailangan tanggalin yan. At ito, pipinturahan din natin. So yun mga kasang, no, ready na nga siya para pinturahan, no? Medyo kinaskas ko ng konti yan. At papakita ko lang sa inyo na content na ako yung nagpintura talaga. Dahil wala naman akong maasahan dito, kami lang dalawa ni Mrs. yan. So yan, naipintura ko na, ang bilis, no, nailagay ko na agad yung aquarium. Tapos yung ibang isda natin dito sa stand na to, ililipat ko siya dyan. So maglilipat-lipat na naman ako ng tubig at ganun talaga ang buhay. Pero bago yon, no, naisip ko munang pinturahan to at kung makita nyo, no, mabilis lang. Hindi ko na pinakita yon kasi boring na part naman yon dahil nilinis namin yan. Tapos yun nga, sinimulan ko ng pinturahan to dahil abutin tayo ng hapon. At ayun na nga mga kasang, no, konting daldal lang. Natapos ko na itong stand. So ang ganda ng kulay white, no, si Mrs. ang nakaisip niyan. Ito na lang ang pinaka matrabaho natin gagawin dahil may mga laman yan at hindi ko alam kung paano yan ilalagay dyan sa pwesto na yan. Tignan natin, no, medyo nakakapagod na rin tong araw na to. At yun, napakaganda pala, no, pag puti. Hindi ko lang alam pag nadumihan. Kasi nga puti, mahirap yan. So ito yung mga laman nito. Yan yung mga laman yan. May mga baby pa nga yan dyan. Kailangan natin ilipat doon sa kabilang tank na inayos natin. So ang gagawin ko, kalahating tubig nitong mga to. Ito nga pala, yung salt water pa natin. Problema pa yan. Yung mga tubig yan, sasipon ko muna yung kalahati. Tapos ilalagay ko doon sa kabilang tank, yan. Tapos dadagdagan ko na lang ng bago para tayo nag-water change, no? Pero hindi 100%. So sa ganung paraan, safe nating maililipat yung mga isda. At ayun na nga, no, konting daldal lang ulit, nailipat na natin. At medyo malabo pa yung tubig, no? Expected naman yan dahil parang nag-water change tayo dito. Bukas palilinaw yan. So nailipat ko na lahat ng isda. At unti-unti dinidrain namin. At ayan, yung iba wala nang laman. Tapos ililipat natin yan doon bago maggabi. Kasi malapit na maggabi. At nakakapagod tong araw na to. So yun mga kaasang, no, kinabukasan na to. At yun nga, no, naglipat-lipat ako. Yung ibang mga RDSS ko dito ko nilagay. Ang dami kong RDSS dyan.
Ayan o, dyan ko nilagay yung mga RDSS dito, marami pa tayong RDSS dito. So pag naayos ko yung shop at okay na yung mga isda, pwede na natin lagyan ng isda yun, magbebenta na ako ulit ng mga guppies. So yung mga guppies na yan, palalakihin lang natin ng konti yan para maganda-ganda yung size pag binili nyo. Tapos ayun, yung mga beta na pinagtripan nating i-breed, ayan, ang lalaki na nila. So pwede nating ilipat na to, pero tingin ko ay hindi ko muna ililipat yan. Ayan, bayaan ko muna sila dyan. Tapos yung mga halaman natin dito, hindi pa nagtutubuan. At ito talaga yung pakay ko, kaya ako nandito. Dahil nagagalit si Mrs. ayaw luminaw. Ayaw luminaw ng tubig. Luminaw na yan, tapos lumabo ulit. Siguro kailangan na natin taniman. So kukunin ko yung halaman na to. Ito, tagal ko nang gusto tong gawin. Kaso ano kasi, nanginayang ako pag hindi ko binivideo. Kaya yun, nagiging bukas hanggang sa, ayun na, humaba na sila ng ganyan. So ngayon na nga natin gagawin yung bukas na yun. At ay tatanim natin yung strict ang haba, no? Tatanim natin. Siguro dahil walang halaman kaya hindi lumilinaw yung tubig. So malaman natin, no, tataniman natin ng mga halaman. So yung mga nakalabas dito na stricta. Ito ngayon sa hindi naman nakabaon, no. Nakalutang lang pala siya doon. So lalagyan natin ng mga iba't ibang halaman na galing lang din dito sa atin. Tapos tingnan natin kung tutubo. At ayun nga, no, medyo hindi ko alam kung ano nangyari. Ang ganda nitong halaman na to. Ito, pwede na sigurong putulin to. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit hindi lumilinaw yung tubig na yon. Pero dati naman kahit lupa lang ang kahit lupa lang ang nandiyan sa tub, malilinaw yung tubig. Ito, bako pa natin, may kasama pang hair algae. Kailangan natin tanggalin yan. Pero mamaya na. Mamaya na yan, maubos oras natin pag tinanggal natin to. Ayan, ang hirap, baka madurog. Mamaya na. So, yung kuha pa tayo ng konting halaman dito na itatanim. Yung mga ano natin, no, water wisneria. Ito, maganda rin to. Yan, maya tanim ko kayo dyan. Tapos dito, ano pa bang meron dito? Ito, maganda rin to. Hindi ko na kung tawag dyan. Basta maganda yan. Tadtarin natin ang halaman. Marami naman tayong halaman dito eh. Ayan, yung mga ano natin, mga kabomba natin yan, mga paborito natin kabomba. Ang dami pa rin, no. Grabe itong kabomba na to, 5 years na yatang meron ako niyan. Yan pa rin yun, yung binigay sa akin ni PJ. At ayun mga kasang, no, ganong kabilis lang, daldal lang tayo ng konti. Tinusok ko na yung mga halaman at ayun, biglang lumabo yung tubig kasi parang purong ano yung mga ano nito, lupa, parang puro alikabok. Ayun, no, kaya konting galaw lang ng isda, ayan, nagiging malabo na talaga siya. Tapos ito, naisip kong lagyan ng tubig, no, kasi medyo ano siya, medyo malabo siya, hindi kagaya nung nandoon sa RDSS natin, no, sobrang linaw, 'di ba? Ito sobrang clear. Itong isa medyo nagka-cloudy, dito malinaw din, dito malinaw din. Kaya sobrang clear ng mga halaman and mga tubig diyan. Itong isang to, hindi ko alam kung bakit lumalabo siya. Siguro na overfeed ko sila. At masyado akong marami nang lalagay kong pagkain. So, ang ginagawa ko dito, guys, no, hindi ko minawater change yan. Nilalagyan ko lang ng tubig, tapos hinahayaan ko siyang tumulo dyan na hindi pa nangyayari ngayon. Yan, lumabas na. So, ganyan lang yan. Papawin ko lang yan hanggang sa siguro mga ilang minuto. Parang gano'n na yung water change niya. So, ayun, hintayin ko na lang itong luminaw at i-update ko na lang kayo sa susunod na video kung anong mangyayari dito, kung lilinaw nga ba siya. Pero tingin ko naman lilinaw yan. At ayun mga kasang, dito na tayo sa harap at yun na nga yung ating mga ano dyan, no, mga pininturahan dyan. At yun, tinambak natin isang katutak na tak. At yun, kailangan na natin itong pinturahan para maiayos na natin yung mga aquarium natin dyan. At pakita ko lang sa inyo yung mga nilagay natin ditong isda yan, no? Dilinaw na ng tubig. So, ayun, isang araw lang o isang gabi lang, ganyan na yung itsura nila. Halo-halo yan, may flower horn, may cichlids, may guppy, mayroong platy. Kaya mga tinatabi natin na binibreed, no? May mga KBM pa dyan. So, goods na dyan yan, no? Hindi ko na kailangan pumunta sa binyan para ilagay yan. At maasikaso na natin itong mga dapat nating asikasuhin. So yun na nga guys, no, pininturahan ko na nga ng kulay puti rin at napakaganda talaga ng kulay puti. O sana lang wag magkalawang yung mga aquarium natin. At ayun, tapos na ako. Tutuyuin ko na lang yan at ayusin ko na rin yung mga tanks, no. At salamat kay Mrs. nga pala dahil siya yung naglinis ng mga tanks natin habang ako yung nagpipintura. At ayun, hintayin ko na lang din yung mga may mga order akong bagong aquarium para dito sa side na to. So update ko na lang kayo. Peace out.